poor people stay poor because they're afraid of other poor people judging them for doing the things it takes to get rich. Ngayon, punta tayo doon sa sinabi niya na what does it take to get rich? And pag-usapan natin yung poor mindset nating mga Pilipino. Well, this is your lifestyle coach, Mark. Let's do this. As sad as this is, a lot of the people around you when you're starting out want you to lose because it helps them justify the risks that they were unwilling to take. And so by you making the risk and having the chance of being successful, it reminds them of the things they haven't done. A lot of us wants things, situations, scenarios, so on and so forth, without realizing kung ano yung kailangan nilang gawin para makuha yung mga bagay na gusto nila. Equivalent exchange. Tit for tat. Ano yung willing kang ibigay, isakripisyo para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. And yun yung mga bagay na hindi pinag-iisipan ng Pilipino kasi nga naging entitled tayo sa mga bagay na gusto natin. Nasanay tayo, na inaalagaan tayo, na puro tayo hingi, bigay, so on and so forth, that we forgot that we could also produce value. Pero dahil nga yung mindset natin, kinain na ng pagiging entitled, pagiging woke, hindi na natin pinalakas yung mga sarili natin enough para makuha yung goal natin sa buhay. Especially if that is magpayaman. Ngayon, kung goal mo naman, di ba, magpaalaga, putya, wala. Mahirap ba yun? Sabagay, at some point, mahirap tumambay 24 hours. Di ba? Hindi mo alam kung sino sasamahan mo dun sa nagyayang tambay dun sa inyo eh. Di ba? Mahirap yung mag-inom araw-araw. Kasi pag nagkasakit ka, problema ka na naman. Perwisyo ka na naman. Lahat na lang gustong guminhawa yung buhay, pero hindi nila alam kung ano yung kapalit nung ginhawa na gusto nilang makuha. Sa tingin nila, dapat lahat na lang ng parte sa buhay ng tao, madali, masaya, walang problema. 'Di ba? But that's not how life is. At some point, lalo na sa advanced age natin, at tumatanda tayo, yung mga taong sumuporta sa atin para makatayo tayo sa sarili nating paa, unti-unti na silang nanghihina. Kailangan na nating ibigay sa kanila yung huling yugto ng buhay nila, 'di ba? To do what they can, not force them anymore. 'Di ba? Kung gusto nilang, makatulong in some other ways, 'di ba? To give meaning doon sa huling parte ng buhay nila, doon lang natin sila pwedeng pagbigyan. Pero kailangan na natin kunin yung cross. Yung bigat ng cross na pinapasan nila. Kasi nga, tayo na. Yung current generation na nagpo-produce ng value. Hindi lang for the previous generations, pero para na rin ihanda yung future generations natin. Mahirap, oo naman. Wala naman nagde-deny nung hirap na yun. Ang pwede lang namin gawin is samahan kayo doon sa paghihirap na yun para maramdaman nyong hindi kayo nag-iisa. Lahat tayo dadaan dito sa hirap na yun at lahat tayo may ibibigay na parte ng mga sarili natin para magamit hindi lang ng previous generations, pati na rin ng future generations, para pag sila naman yung nandito sa sitwasyon natin, they have the resilience, the mindset, para maitawid ulit yung mga learnings na natutunan natin doon sa mga nauna sa atin, para maipasa naman at mai-improve nung next generations. Yes, mahirap ang buhay natin, pero hindi tayo pwedeng manatiling mahina. We will fail, no doubt about it. But failure does not mean that it is the end. It is just a redirection, a learning that you can use to correct yourself
doon sa pagkuha ng goal natin. Now, there will be a lot of people that's going to stop us from improving ourselves because nasasaktan sila doon sa newfound skill natin para magpatuloy every time that we correct and get over with the mistakes that we had. Sila yung mga taong ayaw nilang mag-try ka ng mga bagong bagay para makita mo kung gagana ba siya or effective ba siya doon sa pagkuha mo ng goal mo. Kasi nga, hindi nila kayang mag-take ng risk. Hindi nila kayang mag-fail. Kasi natatakot sila na baka yung failure yung maging end nila. But however, you are now prepared to move on with that failure and carry over the lessons na nakuha mo doon sa failure na yun. And yun yung difference ng isang taong resilient at sa taong reklamador or nagkaroon ng victim mentality. What's worse there is that they are forming a new tactics wherein ginagawa nilang komportable yung mga sarili nila too much. They make themselves comfortable too much at the expense of other people taking good care of their needs. Diba? Sila yung mga taong hindi na nakaalis sa pagiging mahina, kaya ang ending tinutulungan mo na sila up until such hanggang mamatay sila. Sad but true, but it exists. That kind of mindset exists in us Filipinos, and unless we acknowledge that we have those kinds of mindset, then we cannot do or change anything about it. How can you change something if they do not see any issues doon mismo sa ginagawa or doon sa klase ng mindset na meron sila? Kaya kailangan muna nilang ma-realize yung mga bagay na totoo before sila makapagbago ng anything that is aligned sa totoo. Well, this is your lifestyle coach, Mark. You could book a free clarity session so that we could check if we could work together towards your goal. Have a good day.